At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Hindi ba napakahalaga mga kapatid nung salita na yan? Hindi baga tayo noon, wala pa tayo sa Diyos, nahulog tayo sa sari-saring mga kasamaan, na minsan hindi natin alam kung paano makaiwas, paano makaalpas doon sa kalagayan na yon. Din ang paraan lang pala ay pagsisihan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa bautismo. Kasi ang nangyari kasi mga kaibigan at mga kapatid, para mapatawad sila ng kanilang ipinapako si Jesus na Kristo at Panginoon. Kaya para sila mapatawad, kailangan nila magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo ng kanilang ipinako sa krus. Thank you, Lord. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit? Hindi kasi sila naniniwala na si Jesus, ito ang Kristo at Panginoon. Kaya pinapako nila. Para matanggap mo na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon, kailangan mo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Nakatunayan, tinatanggap mo siya na siya ang Kristo at Panginoon at tagapagligtas. Amen. So yung pagtanggap ng mga Hudyo, kauna-unahang church, mga kapatid, na nabuo, yung 120 na yan na nag-decide na nagpabautismo, nagsunod-sunod po ito. Hanggang sa Samaria, sa mga Hintil, no? Nagsunod-sunod hanggang sa ating panahon, mga kapatid. So isa lang ang pinagmulan ng kanilang bautismo. Ano yun? Ang pangalang Jesucristo na kailangan maisuot sa tao. Kasi ito ang mahalaga Yes. Kasi mga kaibigan, kaya kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, sumasampalataya ka na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon. Hindi ka mabibilang na Antikristo. Pag nabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Bakit? Kaya ngayon mga Hudyo, ayaw magpabautismo sa pangalan ng Kristo. Dahil ayaw nilang sumampalataya na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon. Hallelujah. Kaya nga lagi pinapangaral ng mga apostol, araw-araw, na si Jesus, siya ang Kristo. Amen. Nanangaral mga kaibigan, nimulat ng Diyos ang kanilang kaisipan, 5,000 kaluluwa ang naligtas mga kaibigan dahil sa pangangaral nila na si Jesus siyang Kristo. At ang mga kapatid na ito, sila ay nagpabautismo. Kasi hindi mo pwedeng tanggapin ang Panginoong Kristo na hindi ka magpapabautismo. Kasi yung iba, tatanggapin ko ang Panginoong Kristo, pero ayaw ko magpabautismo. Oo, labag na doon sa sinabi mo na sa Mark, na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kasi mga kaibigan, kasi ang gusto po ng iba, pananampalataya lang. Alam nyo mga kaibigan, yung nag-utos po ng manampalataya tayo, yun din ang nag-utos na magpabautismo tayo. Amen. Hindi po natin pwedeng piliin kung ano lang yung gusto natin. Kasi ang ating Panginoon, bakit tatawagin mo pa siyang Panginoon kung ikaw rin pala ang masusunod? Yung nag-utos po na tayo po ay magpabautismo, siya rin po ang nag-utos na tayo po ay manampalataya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ka sumasampalataya, naniniwala ka, sumasampalataya ka sa Diyos, mga kaibigan. Kaya ka nagpapabautismo dahil sumasampalataya ka sa kanyang anak ng ating Panginoon. Amen. Mga kaibigan. Hallelujah. Kasi yung ating palataya, nagbibigay tayo lugod sa Diyos. Amen. At yung ating pagbabautismo, mga kaibigan, tinatanggap natin na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kasi ito ang kahulugan ng bautismo, mga kaibigan. Pinahayag ito ng ating Apostol Pablo sa 6:2 ng Roma. Ito kasi ang kahulugan ng bautismo. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano ngang tayo mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangailibing nakalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman ay tayong makakalakad sa panibagong buhay.